Pag may bagyo, wala. Oo naman. Safety first. I like your jersey. Wag. Oo naman. Nakakatakot naman talaga yung mga punong bumabagsak. Bakit ba sa puno ka ba nakatira? Hindi, dadaan. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikalabing ng Hulyo, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Ang galing na. Yung floor director natin ang ipapintuhan. Ito po ang Inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. pwesto sa semi-final ng FIBA Asia Cup sa Wuhan, China. Aasintahin ng Gilas Pilipinas sa matchup kontra India ngayong hapon. High-flying forward Chris Ellis, hindi itetrade ng Barangay Ginebra, San Miguel. Dalawang kilalang boxing experts ng bansa, kapwa naniniwalang walang si Chris Algieri kay Manny Pacquiao. Controversial shooting guard Lance Stevenson magsusuot na ng Charlotte Bobcats uniform sa papasok na season ng NBA. Defending champion Fabio Fognini laglag sa second round ng Hamburg Tennis Open sa Germany. Top honors ng 11th stage ng Tour de France. Inangkin ni hometown favorite Tony Galopin. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Magandang hapon po, Ma'am Genia Domingo ng Columbia Motors. Nakikinig siya sa atin ngayon. Sa international basketball, pwesto po sa semifinal ang pupuntiryahin ng unbeaten Gilas Pilipinas national team sa pagpapatuloy ng aksyon sa FIBA Asia Wuhan, China ngayong araw. Tumapos sa top seed sa Group B, sasagupain ng Chot Reyes mentored squad ang Group A 4th seed na India sa knockout quarterfinals maya-maya po lamang. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Malaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makakuha ng pwesto sa semi-final ng FIBA Asia Cup sa Wuhan, China. Ito'y kahit pa di hamak na mas malalaki ang mga players ng India na makakaharap ng Philippine Quintet sa quarterfinal ngayong hapon. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si star forward Ranidel de Ocampo na kayang daanin sa bilis at mas mataas sa basketball knowledge ng Indian counterparts na may bitbit na 4 na 7-footers. May chance naman tayo ngayon kasi malalaki naman sila yung mga higante. Pero siyempre, didiskartehan natin ang iba. Dadaanin natin sa bilis, ganyan. So-force natin silang mag-dribble palagi. Kasi medyo, sila mag-dribble, medyo predictable. Kaya, ang gagawin natin mamaya sa game. Git pa ni De Ocampo, mas dapat umano nilang bantayan ng mga Indian Gunners na sina Vishesh Brigun Bansi at Talwinderjit Singh. Oo, kasi yung dalawa ang gumagawa. So, yung dalawa kasi yung pinakamahusay eh. Kaya silang dalawa yung didepensahan namin. So, yung number 9 saka yung number 13. Sakaling talunin ng Pilipinas ang India, ang mga kasagupa natin sa Final Four ay ang mga magwawagi sa salpukan ng Iran at Jordan. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapahumanga at pinuri ng dalawang PBA mentors ang walang sawang pagsuporta sa Philippine basketball ni businessman sportsman Manny V. Pangilinan. Sa pamamagitan ng pagsisikap at gamit ang pera ng mula sa sariling bulsa, na ibalik ni Pangilinan sa mapa ng World Basketball ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglahok ng Gilas 5 sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na buwan. Narito ang report ni Ria Arevalo ng Sports Relate. Kapwa pinuri ng dalawang kilalang PBA coaches ang programa at ayudang ibinibigay ni top sports patron Manny V. Pangilinan sa Philippine basketball. Ayon kay Air 21 Express head coach Franz Pomaren, halos kahalintulad ng programa ni former Ambassador Eduardo Danding Cojuangco noong early 80s ang suportang ipinagkakaloob ngayon ni Pangilinan sa Philippine basketball.
Noong 1986, naging bahagi si Pumare ng Coangco-formed NCC Youth Team na nagkampiyon sa ABC Championships na ngayon ay kilala na bilang FIBA Asia. Oh yeah, he's the newest godfather because he's very supportive of the basketball program here. Yung dedication niya and passion to put us in the basketball map again. Same with the thing. Yung passion niya sa basketball, yung dedication niya, not only the resources but time. Samantala, naniniwala naman si Rainer Shinelasso Painters multi-titled mentor Yeng Giao na may taglay na magic touch si Pangilinan upang gawing mahusay at katanggap-tanggap para sa mga Pilipino ang lahat ng mga bagay na kanyang hinahawakan. Out of the time in his success sa basketball, and it's being replicated now. So maaaring masabi natin na ganyan talaga yung formula, ganyan talaga ang formula natin to succeed. Ang pagbabalik ng Pilipinas sa world basketball scene sa pamamagitan ng paglahok ng Gilas Quintet sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na buwan ang masasabing pinakamalaki at pinakaimportanteng achievement ni Pangilinan sa kanyang 8 taong pamumuno sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Happy belated birthday ulit, Boss MVP Manny V. Pangilinan. Magandang hapon, Boss Patrick Gregorio. Sa Philippine Basketball Association na PBA, kapwa itinanggi ng management ng NLEX Warriors at Barangay Ginebra San Miguel ang ulat na nag-uusap di umano sila para sa trade na katatampukan ni high-flying forward Chris Ellis. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlad. Walang balak ang NLEX Warriors na agawin mula sa Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang dating ace dunker na si Chris Ellis. Ayon kay team manager Ronald Dulatre, never nilang kinausap o inalok na lumipat sa kanila si Ellis. Ang 6'5" Phil-American forward ay naging bahagi ng championship team ng NLEX noong 2012 PBA D-League bago siya hinugot ng Ginebra bilang 6th overall draft pick sa kapareho ring taon. Wala kaming negotiation. So we're focusing na lang dun. Yun yung magiging right now. Sa katunayan, mismong si Ginebra Team Governor Al Francis Chua ay tiniyak na wala sa trading block si Ellis. Hindi ko siya pakakawalan. No trade for Chris Ellis, tapos no trade for Chris Ellis, period. Sa kanyang exciting game, walang duda na isa si Ellis sa mga hinahasa ng Ginebra para maging next pillar of strength ng team. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Samantala, patuloy naman ang pagdagsa ng mga entries para sa Name That Team contest ng Kia Motors Philippines. Layo ng pa-contest na makuha ang pulso ng mga fans hinggil sa tamang moniker na dapat gamitin ng Kia Motors para sa kanilang maiden season sa Pro League sa darating na Oktubre. May report si Ms. Nicole Ramos. Upang mas mabigyan ng enjoyment at dagdag na fan interest ang pagpasok ng Kia Motors sa PBA. May pa-contest ngayon sa internet ang Colombian Corporation. Ito ay ang Name That Team contest, kung saan hinihimok ng Kia management ang lahat ng mga sports fans. Natulungan silang umisip kung anong moniker ang dadalhin ng team na pamumunuan ni Manny Pacquiao. Ayon kay Kia official Dennis Aragon, isang trip for two to Los Angeles, California ang naghihintay na premyo sa maswerteng magwawagi sa kanilang pa-contest. We are generating interest, but we want it to be a top-of-the-head idea. Number one, for the possibility of winning, and number two, to generate interest in the brand. And where they will be constantly buying. Kasi siyempre, boss, pag ikaw ay na-involved sa promo, the brand here will be at the top of your head. Sa panig naman ni Colombian Auto Car Corporation President Gina Domingo, libo-libong entries na ang kanilang natatanggap at hinihintay pa nila ang mga additional inputs mula sa ibang pang fans. We're giving the public a chance to name Team Kia. Kaya we came out with the promo. The promo is until the end of the month. So meron pa silang more than 2 weeks to join. Plano ng Kia Motors na i-anunsyo sa unang linggo ng Agosto.
kung sino ang magwawagi sa kanilang Name That Team contest. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Mamaya po sa aming text portion, i-anunsyo po muli namin ang website kung saan po kayo maglalagin upang kayo makasali dyan po sa Name That Team contest ng Kia Motors. Magandang hapon po, Miss Gina Domingo. Lipat tayo sa boxing. Minaliit po ng dalawang kilalang boxing experts ng bansa ang kakayahan sa ibabaw ng ring ng next opponent ni Manny Pacquiao na si Chris Algieri. Bukod po sa mabagal umanong kumilos, wala rin anilang taglay na knockout power ang 30-year-old undefeated American puncher na makakasagupan ni Pacquiao sa Nobyembre 23, China. Ang karagdagang detalye sa report ni VTV Sports Senior Correspondent at idol ko po na si Dennis Principe. Ngayon at kasado na ang susunod na laban ni Manny Pacquiao, inalam ng PTV Sports kung gaano kakilala ng mga Pinoy fans ang kanyang makakasagupan sa November 23 playdate sa Macau, China. At sa kasamaang palad, mayorya ng aming mga nakausap ay tila hindi kilala ang pangalang Chris Algieri. Hindi ko kilala yun eh. Bago lang sa akin yung boksingero na yun. Sino ang Algieri? Algieri? Wala, hindi ko kilala yun. Hindi pero sabi ng mga tropa ko, malakas daw yun. Pero bumagsak daw yun ng 3 beses pero nanalo pa. Oh. Kaya bumat pa kayo? Kaya, syempre, 1 round lang tayo, hindi bagsak na yun. Pero para kay Spin.ph boxing columnist attorney Ed Tolentino, isang hard si Algieri na maaari magbigay ng banta sa panga ni Pacquiao. Subalit mabagal naman kumilos ang undefeated American kaya't malamang na madali ng pamatay na left hook ni Pacman. Abay, ang danger nito yung unang-una ay Pacquiao is taking a gamble in this fight. He has nothing to gain in this fight, to be honest, but everything to lose. Sapagkat itong si Chris Algieri ay gumagawa ng pangalan, nagnanais gumawa ng pangalan. Nobody expected Algieri to beat Ruslan Provodnikov, and here he is, he beat Provodnikov. Oh, of course, Pacquiao is a totally different fighter, pero boxing ito, anything can happen, Pero right now, yamado yung Manny Pacquiao. I am surprised na si Algieri ang pinili niya sapagkat hindi talaga ganun ka-attractive ang opponent itong si Chris Algieri. Sa punto de vista naman ni Sports Radio anchorman Renato Lirio, masyado mabagal at walang knockout power si Algieri, kaya tiyak sasagasaan at patutulugin lang Pacquiao. Dapat si Manny nakapokus din Boxer yan, walang tato. 20 wins, no? 58 by knockout. Hindi knockout artist. Kanya yung tumba niya kay Ruslan Provodnikov in round 1, 2 knockdowns in 1 round. In round 1. Kay Manny, tulog yan. Sariwa mula sa pag-ani ng back-to-back victories, sasampa ng ring si Pacquiao bitbit ang professional record ng 56 wins, 38 by knockouts, 5 losses at 2 draws, habang ipaparada naman ni Algieri ang malinis na kartadang 20 victories, 8 via stoppages. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kung nag-ensayo ng husto si former 2-division world champion Brian Viloria, tiyak na sasagasaan lamang niya si Mexican rival Jose Alfredo Zuniga. Ito ang ibinigay na forecast ni boxing promoter Jerry Peñalosa 2 araw bago ang night sina Viloria at Zuniga sa Venetian Resort and Casino sa Macau, China. Nagbabalik si Ms. Dennis Principe. Depende na kay Brian Viloria kung magiging maganda ba o hindi ang resulta ng darating na laban nito kontra Jose Alfredo Zuniga ng Mexico. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni former 2-division champion Jerry Peñalosa na maaaring maging eksplosibo ang panalo ni Viloria kung nagawa nitong ibigay ang lahat sa training. Ayon kay Peñalosa, isa ang si Viloria sa pinakamagaling na boxer sa division nito, ngunit hindi naman ito ibig sabihin na maaari na niyang isipin na madaling laban ang hindi gaanong kilalang si Zuniga. Si Brian, mayroon ba bubuga? Baka pa naman si Brian ang sana nga ay talagang gutom pagka. Ay pag ang taong boxingero walang hindi na ganun kahangry compare sa yung bago pa lang sa packet pa lang, mahirap yun. Sana si Brian talagang hungry pa sana maging world champion. Nakikita ko magaling si Brian kung ilabasan yung tunay na Brian, siguro mananalo yun yung knockout.
Dagdag ni Peñalosa, kanyang napanood ang huling laban ni Zuniga kung saan yumuko dito ng controversial majority decision kay Alberto Rosel para sa interim WBA light flyweight belt noong September 2013 sa Peru. Dahil sa laban kay Rosel ay maaari na umunong ikonsidera si Zuniga na veteranong boxer kahit na may overall record lamang ito na 11 wins, 5 losses at 2 draws, 5 sa kanyang mga panalo ay naitala sa pamamagitan ng knockout. Si Brian, mayroon pa bubuga. Baka pa naman si Brian eh. Ang sana nga ay talagang gutom pa. Ay pag ang taong boksingero walang hindi na ganun ka-hungry compare sa yung bago pa lang sa packet pa lang. Magharap sina Viloria at Rosel sa isang 10-round non-title bout sa Macau bilang undercard ng depensa ni WBA Super Bantamweight Champion Guillermo Rigondeaux ng Cuba kontra Sod Kokyet Jim ng Thailand. Sasabak din sa card si Chinese sensation Zhao Ximing sa unang 10-round bout nito laban kay Luis de la Rosa ng Colombia. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Punta naman po tayo sa cycling. Kung dito po sa bansa ay hindi siya gaanong pinalad, masasabing kuminang naman po ang cycling career ni Pinoy rider Emil Pablo sa foreign soil. Sa ginanap na Ramadan Cycling Championship sa Dubai, UAE, napukaw po ni Pablo ang atensyon ng mga observers at fans matapos na tumapos siyang runner-up sa likuran ng isang veteranong siklista na dating kumakampanya sa prestiyosong Tour de France. Narito po ang report ni Miss Arian. Isang dating padyak Pinoy campaigner ang nagpasiklab sa one-day cycling race sa Dubai, UAE. Siya ay si Pangasinense rider Emil Pablo na nagtatrabaho ngayon bilang cycling mechanic sa isang bike shop sa UAE. Sa 2014 Ramadan Cycling Championships, tumapos na runner-up si Pablo kay former Tour de France campaigner Victor Carvalho upang maibulsa niya ang cash prize na 900,000 pesos o halos katumbas ng Champions Purse sa Roda Pilipinas. Sa panayam ng PTV Sports, walang mapagsidla ng tuwa si cycling patron Father Mandy Panganiban sa biyayang natanggap ng kanyang dating alaga. Very, very happy. Although na-text nga niya sa akin na siya ay sasali sa isang cycling competition dyan sa abroad at nag-request ako ng prayer, ginawa ko naman. Yung pala, nanalo pala. Mabagsik pa lang ating prayer. Panalangin pa ni Father Mandy, naway magpatuloy ang pag-anod ng grasya kay Pablo, bisyang inspirasyon para sa iba pang mga kapwa siklista. Sana magkaroon sila ng success sa kanilang pagpunta doon upang pagbalik, alam naman natin ang buhay dito sa Pilipinas, ay meron silang babaunin para makapag-umpisa uli. Bago ang cycling heroics ni Pablo, nauna nang nakilala sa UAE ang mga dating top pedal pushers ng bansa na sina Ryan Tangidig, Albert Primero at Virgilio Mueña. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, determinado ang 6-man National Karate Do team na makapagbigay ng karangalan para sa bansa sa paparating na Asian Games sa Incheon, South Korea. Sa pamumuno ni veteran internationalist Nino Franco at Princess Si Kanko. Isang buwang sasalang sa dibdibang training camp sa Turkey ang mga national karatekas bilang preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng 17th ASEAN. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Ari. Puspusan ng pag-iensayo ng Philippine Typhoons Karate Do team para sa pagsabak sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. Nakatakdang sumalang sa isang buwang training camp sa Turkey sa susunod na buwan ang mga national karatekas na sina Nino Franco, OJ De Los Santos, Princess Si Kanko, Joanna May Ilanan, Mabel Arevalo at May Soriano. Ayon kay Si Kanko, tiyak na makakatulong ng malaki ang Turkey encampment sa kanilang nalalapit na partisipasyon sa quadrennial meet. Mas marami exposure daw po kami more on tournaments po daw yung sasalim in preparation po para sa Asian Games. Sa panig naman ni Franco, tiwala siya na makakasikwat sila ng gintong medalya sa 17th ASEAN. Sa lahat ng mga atleta pupunta sa Asian Games, focus lang tayo, huwag tayo mag-give up. Kailangan natin labanan ito. Kahit mahirap man, kunin natin ito. O anong kailangan natin.
Si Franco ay magpapartisipa sa men's minus 55 kg class, habang sa women's minus 61 kg class naman makikipagsapalaran si Sikanko. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nanumbalik naman po ang interes ni POC President Jose Cojuangco Jr. at Manila City Mayor Joseph Estrada sa posible pong pagbebenta sa pribadong sektor ng Rizal Memorial Sports Complex. Ayon kay Cojuangco, pinag-uusapan na nila ni Mayor Estrada kung paano maibebenta ang nasabing lupain na ang bahagi po ng malilikom na halaga ay gagamitin naman sa pagpapatayo ng training facilities para sa mga national athletes. Naniniwala po ang POC Chief na hindi naligtas para sa kalusugan ng mga atleta ang hanging nalalanghap dito sa Metro Manila at para maipreserba naman ang historical value ng Rizal Memorial Sports Complex, nagbigay po ng suwestyon si Cojuangco na itira na lamang ang na naging saksi sa mga makasaysayang sporting events sa Pilipinas sa mga nakalipas na dekada. Samantala, narito naman ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Rajel Adora ng La Verdad Christian College, Caloocan. Charlotte Bobcats jersey na ang isusuot ni shooting guard Lance Stephenson sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Kanina ay inanunsyo ng 6'5" dribbler na pumayag na siya sa alok ng Bobcats na 3-year $27 million deal na may team options sa ikatlo at huling season. Nauna nang hinatagan ng Indiana Pacers si Stephenson ng offer na 5-year $44 million contract extension pero mas pinili niya na lumipat sa Bobcats. Ang 23-year-old swingman ay sariwa mula sa impresibong performance sa nakalipas na season, kung saan nag-average siya ng 3 points, 7.2 rebounds at 4.6 assists per game. Sa tennis, humulagpos na sa mga kamay ni defending champion Fabio Fognini ang titulo ng Hamburg Open sa Germany. Ito ay matapos na yumukod siya kay Serbian qualifier Filip Krajinovic 6-4 at 6-love sa second round kagabi. 2 beses na nakabreak si Krajinovic sa opening set, bago niya binlangko ang second-seeded Italian rival sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Krajinovic ay ang isa pang Serbian netter na si Dusan Lajovic. Sa football, dahil sa kanyang outstanding performance sa katatapos na FIFA World Cup, kinuha ng Real Madrid ang serbisyo ni Costa Rican goalkeeper Keylor Navas. Kanina ay napaulat na pumayag na di umano ang Real Madrid na i-buyout ang kontrata ng 27-year-old booter sa Levante sa halagang $13.5 million. 3 beses na nahirang na man of the match si Navas sa loob ng 5 laro ng Costa Rica sa 2014 World Cup, kung saan umabante sila sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng quadrennial meet. At sa multi-stage cycling, inangkin ni hometown favorite Tony Galopin ang top honors ng 11th stage ng Tour de France. Kagabi ay umatake ang 26-year-old French rider sa huling 3 kilometro ng karera at taungusan niya sa isang bunch finish sina John Degenkolb ng Germany at Matteo Trentin ng Italy. Kinumpleto ni Galopin ang pagpedal sa 187-kilometer race sa clocking na 4 hours, 25 minutes and 45 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang stage victory sa Tour de France ngayong season. At dahil tumapos na kabilang sa main pack si Vincenzo Nibali ng Italy, napanatili niya ang 2 minutes and 23 seconds na bentahe overall laban kay Richie Porte ng Australia. Papasok sa huling 10 stages ng 3-week Bike Fest. Para sa PTV Sports, Rajel Adora, Telebisyon ng Bayan. May nagtatanong, ano yung jersey mo? Maganda daw. Sa akin to. Practice jersey, Blackwater Sports. Yung nagtatanong nga kung kanina daw yung number 20, wala sa akin lang. Sa'yo lang. Personalized Michael jersey Jordan to. Yan eh. Ginayang mo lang yung name. Curtis, hindi practice jersey to yung ano. O nga, hindi yung number. Hindi yung number nabigay sa akin. Birthday ni Trisha. Ayun o. Talaga? Back to back yan, Happy no? birthday, Trisha. Reversible. Nice. Black yung loob. Black. Pagka kunyari, naisipan ni Boss Giselle Dusin na puti. O puti tayo. O, puputi Yun ka. na. O, balik mo. Pag sinabing itim, o, itim tayo. Di ba? Nice. Pag, wala na. sasabihin sana kay kaya lang, wag na. Baka dibdibin mo pa. Unang sagit-sit lamang po yan ang mga update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susundan yung favorite text, email, Facebook at Twitter messages. Sa pagbabalik po yan ng inyong favorite PTV Sports. Bringing
the Letron Knights to the NCAA Finals on his last year in college basketball in 2012. The student athlete was part of the cadet pool of smart Gilas who got the gold at the Super Kongshun Cup Invitationals in Hong Kong, where he was the MVP in 2013. He was also part of the champion Sinag Pilipinas at the Southeast Asian Games in Myanmar last year. He ended his amateur career with a bang, getting the PBA D-League Foundation Cup MVP award with his team, the NLEX Road Warriors, the championship on their last year at the PBA D-League. Slated to play for the Gilas Pilipinas at the FIBA Asia Cup in China from July 11 to 19, he is the son of the multi-titled coach, Coach Louis Alas, who is now an assistant coach of the Alaska Aces in the PBA. Coach Louis was the coach of the Letron when this prolific guard played for the Knights. It's time we visit the crib of Kevin Louis Alas. Come on, guys. Hi, Kevin. Hello. Hi, Nicole. Hi, everyone. I'm Kevin Louis Alas of the NLEX Road Warriors. Tara, pasok tayo. Hi, welcome to my home. As you can see, we're here in our living room. Then you can see the pictures of my family. There's my mom, my dad, then my 3 other brothers. And as you can see, 4 boys kami lahat. And lahat kami, we really love playing basketball. So all of you got to play basketball? Yeah, kasi since dad nga namin basketball coach, talagang lahat kami talagang passionate about basketball. So you have a team in the family na may coach, just may players. May first 5 na, then may muse na nga rin kami, which is my mom. Your house is very nice. Who designed this? Actually, yung dad ko lang na interior nito kasi talagang si dad ko magaling siya sa kasi pag-build ng bahay. Graduate siya ng mechanical engineering yata. So, pagbuo ng bahay namin talagang idea niya lang lahat. That's quite different kasi diba usually it's the girl, the mom who actually fix the house. Yung dad mo pa. This time naman yung dad ko yung lahat ng idea ng buong bahay. We're now here in our den. As you can see, puro picture frames ng dad ko, yung mga achievements niya, nag-champion siya. Then yung naglalaro pa siya nung college, then sa amateur, then sa pro. Then you can see, naglalaro pa siya dyan sa Santa Lucia. Then nung college pa siya sa Adamson. Then ito nga, nung nagko-coach na si dad, since nung kami magkakapatid, kasama na kami sa bawat champion niya. You can see, nag-champion sa Letron, nandito kami lahat magkakapatid. Lagi kaming complete attendance kasi yun yung sinistress out sa amin ni mom and dad na once may game isa sa amin, nandun all out support. Kasi iba daw yung feeling pag naglalaro ka doon, nandun yung buong family. What's outside? Then yun nga, papakita yung basketball court namin. So pag may free time kami or summer, dito kami usually naglalaro ng mga kapatid ko. That's a good idea. Bonding time. Talagang minsan pag summer, halos araw-araw kami nagbabanding dito yung mga kapatid ko. Kahit yung bunso namin kapatid, talagang araw-araw naglalaro dyan pagkagaling sa class niya. Then uwi na yun. Magbibihis diretso agad siya dito. So you can see basketball also brings the family together. Talagang ina lang talaga basketball brings the family. Kasi pag may laro ang isa sa amin, talaga dun kami nakakompleta talaga eh. I'm gonna show you my room. I'm gonna show you guys my favorite spot, which is my room. So let's go.
syempre ito yung favorite spot ko kasi I can chill here, I can relax, I can do whatever I want. Then, as you can see, ito ngayon parang 2 floors siya. Dito yung first floor, parang ito yung receiving room. Then sa taas, din yung kama ko, then yung TV. Parang pwede nga sa parang condo unit. Condo type nga. Ganun talaga yung sinabi ko kay dad, pa-design mo na may ganito. So, mas trip ko kasi yung ganito. Then, sa taas yung TV ko, then PS4. So, bago matulog, yung PS4 ako bago matulog. Then, ito nga yung mga personal achievements ko naman. And kasi pag bumababa ako, nakikita ko yung mga trophies ko, mga pictures. So, every day nagigising ako, I keep myself motivated. So, talagang pagpa-practice ako, talagang I give my 100%. So, talagang nag-improve ako araw-araw. So, ito yung MVP ko dun sa Hong Kong, yung with the Gilas team. Then, under coach shot. Then, very memorable to para sa akin kasi yun nga, nag-MVP ako dahil teammate ko nga dito sila Gary David, KG Cañaleta, then sila Justin Melton. So, ako personally, masaya-masaya ako kasi parang ako college pa lang ako nun, then parang ako yung nag-MVP doon. Pero syempre, importante naman yung champion kasi di ko rin makakuha ito kung di kami nag-champion. Then, yung recent nakuha kong award which is itong PBA D-League MVP nga. So, another achievement para sa akin kasi feeling ko hindi ko naman din makakuha yung dahil kay Coach Boyd kasi talagang yung last conference ko, alam mo, magpapadraft ako, talagang tinulungan niya ako personally mag-improve. Yun nga sabi niya sa akin, masaya siya para sa akin dahil nakita niya daw transformation kayo from being one-dimensional pero talagang naging parang all-around na daw ako. So, happy ako na naging coach ko si Coach Boyd. So, this is my dad pala. Kilala niyo naman siguro. Hi. Nice meeting you, Coach. You're very young and you achieved a lot already. You played for the NLEX Road Warriors and then you played for your college Letran and then you also played for the Gilas Pilipinas. How do you manage all these things together? Yun naman yung tuturo sa ng dad ko. Siguro yung prioritization kasi talagang yung parang alam mo yung dapat na bagay na pina-priority mo kasi yung feeling ko yung ibang tao kasi sa sobrang dami lang di na nila napaprioritize yung mga bagay-bagay kasi as a player you need to maintain your physical health kasi importante yun so pag mga ganun di ka pwede nagpupuyat so you eat the right amount of food pati yung paglabas-labas dapat bawas-bawasan If you were able to pick a team that you want to get into in the PBA right now, which one? Yun nga yung pinag-usapan namin madalas ng dad ko Sabi ko naman, ako personally di ako makakapili ng team ako naman kasi ang pangarap ko talaga is to make it. So, whichever team mapunta ko, I'll be happy kasi dream come true na para sa akin yun. Pero, if you pick one? Siguro sa ngayon, there's Alaska dahil nandun dad ko, there's yung MVP group dahil doon ako naglalaro ngayon which is Token, Tex, NLEX or Meralco or pwede rin Ginebra kasi bata pa lang ako, fan ako ng Ginebra. What is your most memorable from all your memories in your basketball career? Which one would you select that is the one that stands out the most? Marami. But to name a few, siguro yung to represent yung bansa natin, Philippines. Nakapaglaro sa Philippines, talagang big honor yung para sa akin. Kasi lahat ng players talagang pangarap makapaglaro para sa national team. So, para sa akin, pinaka-achievement of our country. Coach Louis Alec is Kevin's most staunch critic and #1 fan. That's what daddies are for anyway. They push and they love all at the same time.
Kevin Alas is in the habit of making his coach, father, proud with his achievements in basketball. Who knows? Their paths could cross again someday as Kevin sets his sights in playing at the PBA. Today, Kevin Louis Alas will be playing for the country as the new recruit of Gilas Pilipinas at the FIBA Asia Cup in China after winning a championship for the NX Road Warriors in their last game at the PBA D-League. That's Pinoy pride for you. Make us all proud, Kevin. Home Court continues to inspire featuring athletes and sports personalities, their dreams, their passions, and their homes. This is Nicole Ramos. Bye. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa ang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole Ramos. Hi, Nicole. Hi, Deng. Hi, Dennis. Hi! I'm Dennis. Ayun, so yun. At ayan ang sound. Incoming, incoming. And I'd like to thank Boom, boom, Louis boom, boom, Alas for letting us feature him on Home Court. Mig naman, nasa air na tayo, wala kang patawad eh. Oh, yun yung gusto mo ina. Okay, ano, kwento mo pa. May tayo pa tayo Salamat na. Ano oras na ba sa oras? Dito. Ano oras na to? It's 5:57. 3 minutes. 5:57. Last 3 minutes. Okay, last 3 minutes. Uy, kahapon orange si Ma'am Cathy, ngayon yellow naman. Bright yellow. Hi, Ma'am Cathy. Sa news at 6 ha. Kahapon orange. Okay, basa tayo. Mga messages. Bilis. Facebook tayo. Sabi ni Renz Christian David, sabi niya, bukod po kay Coach Glenn Capascio at Louis Gonzalez, sino po ang assistant coach ng Kia? Buboy Fernandez. Hindi. Ay, ano ba yan? Ay, Kia. Kia. Sila Rob Wainwright. Marami yan eh. Chito Teka. Victolero. Oh, Chito Victolero. Teka, nandito sa listahan ko yan eh. Basketball pala, kala ko box. Nga, nandito sa listahan ko Basa yan mo eh. na. Unless natanggal ko na. Exclusively Almighty, he's asking about the Kia contest. Sabi niya, what about those without visas? Automatically disqualified? I hope they consider alternatives so more Yes, convenient. sali lang kayo. At saka paano ba sila mag-join? Basta pag Punta kayo sa ano? Yan na lang. Punta kayo sa Kia, Team Kia. Ano ba yung website nila? Name.kia.com. Name.kia.com. Sige, tiga mo nga. Search natin for them. Name.kia.com. Name. I thought you said No, dire-diretso. Tuloy-tuloy lang, Nicole. No, dire-diretso. One straight? Of course. Kia. .com. Ayan, I .com. thought you Ayan. said dot. Sorry. Name.kia.com. Basta sali na sila, no? Pag nanalo, doon na lang pag-usapan. Di ba, Brad? Tinatanong yung visa eh, pag wala raw visa. Oo nga eh. Punta sa Rally Tours. Tama ba yung website? Yung Rally Tours and Travel, yan, magaling tumulong yan. Mahusay yan, pati yung mga facilitation ninyo ng visa. Yaka nila. Hindi, teka, dito sa ano ko eh, sa email ko eh. Teka. Ha? Open your email na. Sige, open your email. Mas mabilis pa yung email ko dito eh. Isa. Sige, ito. From Jeremiah Mascarina, Sir Snow, ano prediction mo sa aabot kaya ng NBA Finals? Pahabol po, naglalaro ba kayo ng NBA 2K? Ano po favorite mong team? Obvious, no, ikaw, personal question. Wala akong favorite na team. Sa NBA? www.nameteamkia.com pala. www.nameteamkia.com Nameteamkia.com. Okay. So, doon sila sasali. Tapos, ano yung tanong sa akin? Kung anong favorite team mo sa... Wala akong favorite team. Naglalaro ka ba daw? Polo, cricket, yun ang mga sports natin. Polo, cricket. Pero lately, nag-water polo. Ano ka? Dati Ball ka kaya? Dati polo ko eh, kaya lang marami na ako nalunod na kabayo. No, kaya... Kabayo? Hindi siya kinaya. Lumipat na ako sa cricket. Okay. Di, tawagan. Ang score natin is 45-30 at the end of the first half. Quarter. Lamang po tayo. Oo. From George Hernandez, thank you. India. Okay, ito tinatawagan ko si Ma'am Genia Domingo. Try ko tawagan si Ma'am Genia. No, Okay. kung pwede natin makakwentuhan saglit about sa contest. This is May pa-contest sila, Meg eh. Until when yung Yung jacket mo, pa-contest mo na rin, ha? Yeah, amazing playground. Favorite ko to, no? Ano, Blackwater Sports. Thank you, Blackwater Sports. Thank you, Amazing playground. Grace Vergara. Ito may tanong si Pearly. Sabi niya, Sir, what time po tomorrow ang draft? Live po ba? Thanks po. 1 p.m. ang draft, hindi po. Pero i-cover yan ni Dennis. No,
On air. Nandil. Oo nga. Hindi, mga 1 p.m. Pero sa 5 i-air po namin highlights. Okay? Ito pala yung amazing. O, yan. Pero ang charger ng camera. Hindi, punta tayo dalawa. Sige. Okay. So, wait, kotse mo dali natin. Camera ko dadalhin. Hindi, camera ko dadalhin. Kotse mo dadalhin. Gastos ang gas eh. From Joseph Ikaw ba naman mag-kotse ng Camry? Si Boss Dodo, dati, sige, gamitin mo yung kotse mo. Ako bahala. Sabi, parang hindi pala pwede i-reimburse. Ako na lang, sa bulsa ko na lang. Siyempre, maiya ka na. Di ba? Maiya ka na. Okay. Okay, magpahalam na tayo. Tabubuwis lang ako kay Leo Doctor. Pagkatok ng katok doon sa salamin doon sa director natin. O sige, Dennis, thank you. Love you, Direk. Dennis Man ng Globe, Ronald Dulatre, syempre, ng NLEX, Mr. Rene Pardo ng San Mig, and Robert No ng San Miguel. Coach Al Francis Chua, boss, coach. My wife, Pini, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Ati Brenda, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Mami Base. Yes. Naman, thank you to Mr. Amis Tumang ng aming amazing playground church. J. Lucera for Hookup Watches. Sir Giuseppe ng Ever Bilena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. Anthony Torres and Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Nicole! Sorry. Gusto I mo was sige looking ito at you. I was looking at what you were doing. Salita, okay. Okay, thank you, Mr. Amis Tumang, for amazing playground jackets and shirts. Thank you, Mr. Giuseppe, for makeup from Ever Bilena. Thank you, Mr. Rudy Yu and Mr. J. Lucero for our hookup watches. And again, thank you, Kevin Louis Alas, for letting us feature you on Home Court. Thank you, Mom, Dad, Lola. I love you guys. Yes. Okay, ako naman po sa salamat sa parang ko na Mr. Joshua, Michael Joseph Joshua, Mr. J. Lianos D. Salamat din po kay Boss Rafi Casio at saka kay Ma'am Cherry. Salamat din sa Axel T60, Mr. Will Lurtis, Philip Golo, Wala Rosa, Jacob Malapas at Arvin Roa, Giselle De Guzman ng Globe Telecom. At thank you sa Blackwater Sports at Ever Bilena, Mr. Giselle Dusi, Ma'am Kitesi, Siliman C, Boss Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, and also thank you kay Pat Aquino at kay Boss Rudy Yu, you the man. Tsaka kay J. Lucero ng Macbeth tsaka ng Hookup Watches. Wala na akong hookup po. Wala na. Okay, salamat din kay Doc MJ ng Sen Institute at sa Smart Communications, Boss Pato Gregorio at Epo. Kimpo, thank you. At kay Ninong Renato Lero ng Relay Tours and Travel. Ako po nyo ni Coach Badwa. Nicole Ramos. Lex Yosoy. Dennis Principe. Sports Radio. Kalas na tayo. Ang tabayanan po ang News at 6 kasama ang napakagandang si Miss Cathy San Gabriel. Ang napaka-cute na si Attorney Marcus Rodes. At kahawi ko po na si Ralph Obina. Live po yan sa Radyo ng Bayan 738. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.